natin ngayon si Aida na ayon sa kanya ay kasintahan ni Arnel. Aida, gaano nakatagal ang relasyon ninyo nito si Arnel? 8 years po. 8 years. Kayo, 7 years. Wala kang kamalay-malay na may ganito nangyayari? Po, lagi niyo po sinasabi sa Sandali lang, Aida, hindi ka ba nagtaka na sa loob ng 8 taon, hindi ka niya ipinakilala sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya? Sabi mo, parang magpo-propose ba o parang seryoso ang relasyon ninyo? Opo, ganun nga po. Ako na nga po ang nag-obliga sa kanya na magsama na kami. Kaya lang po, lagi niya sinasabi na hindi pa siya handa, hindi pa siya handa. Ganun lang po. Ano dahilan niya? Masungit po yung nanay niya. Ganyan po, hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Kamusta naman siya bilang boyfriend? Gaano ba kayo kadalas magkita? Madalang din po, sa loob po ng 1 linggo, 2 beses, 3. Kasi po nagtatrabaho po kami eh. Anong tawagan ninyo? Be. Bere ang tawag niya kaya Aling Auring eh. Arnel, ano ito? Dalawa-dalawa si Be. Kasi po, di na po ako sa kanila nakatulan yun eh. Kaya Para manap ka lang ng titirhan. So ganun ba? Yan, tama yung tinatanong niya. Dahil ba para may matirahan ka, kaya pinagpatuloy mo ang relasyon ninyo? Opo. Aling Auring, anong masasabi ninyo? Ngayon ko lang, sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na may babae pala siya. Tingnan niyo kung paano niyo siya pinaglaban sa mga anak ninyo. Yun nga masakit eh. Pinalamon ko, pinatira ko sa bahay ko, ginagi pala ako. Sana yun pa, sinabi mo na lang sa akin. Hindi kami nagkaman mga anak ko. Arnel, minahal mo ba talaga si Aling Aurora? Bilang Sabihin mo na ako. babae. Umanap ka Gusto ko lang malaman. nakakain sa'yo. Kahit kailan. Di asawa. Ano lang po. Ha? Ilang ina. Bilang ina. Okay. Ngayon, pag-isip-isipan ninyo kung anong gusto nyo mangyari. Andito ang ating trio tagapayo para mabigyan nila kayo ng payo. Sana lumiwanag at umayos ang inyong problema. Mother, masarap ma-in love. Pero, kahit 20 years old pa yung kainlaban mo, wag lang yung yung kinonsider ng mga anak mo na ganyan. Tingin ko ay kahit sinasabi pa ng Panginoon na hindi bawal magmahal, kung naman ang pagmamahalan ay nasa tamang daan at nasa tamang pagkakataon, sa wastong lugar, sa wastong panahon, di ba? Una ay gusto nating linawin dito na nagkakaroon dito ng conflict ng pagmamahal. Nagbabanggaan dito ang damdamin ng bawat panig. Pagmamahal ng isang o ng mga anak sa kanilang ina na nagmahal din ng isang lalaki na kung ang ating pagbabatayan ay ang batas, ay wala namang sagabal ang batas upang sila ay magpakasal. Subalit kung ang damdamin naman ng inyong mga anak at ang pamilya nyo na ang masusubo sa alanganin, para sa akin, sana ang piliin ninyo ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Buuin nyo sila at handa ninyong isakripisyo itong si Arnel. Yun lamang po. Salamat po, Attorney. Doktora. Nung kami nag-uusap ni Angelina at Shaira, ang iniisip ko talaga ay si Arnel ang parang panganay. At nataon na sinabi nitong dalawa na, di po, may kuya kami. 39 years old na po ngayon yun. So, kung iisipin nyo na kayo, Aling Aurora, ay merong isang anak na 39 years old at ang pinapatulan nyo ay 32 years old. Hindi na natin pag-uusapan po kung si Arnel dito ay kinonsider nyong anak o kung ano man pa, na ganitong paraan. Bakit po kayo magkakaroon ng ganong klaseng pag-iisip? Unang-una, may 6 na anak kayo. So sana bigyan po nyo ng timbang ang pagmamahal ng anak dito, hindi po ang sabihin na natin ang pagnanasa nyo na magkaroon ng karelasyon. Dahil sa akin, napaka-importante po na magkaroon ng anak na magmamahal sa akin sa aking pagtanda. Iisa lang po anak ko.
Pero pag ganito po na may 6 na nagmamahal sa inyo, maiinggit po talaga ako. Yun lang po. Salamat po, Doktora. Father, May napakinggan po ako at narinig na sinabi po ni Aling Aurora na wala akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao. Alam mo ba, Aling Auring, na mayroon tayo kasabihan sa Latin, Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng tao, kung anong sinasabi ng tao, pwede rin yun ang sinasabi ng Diyos. Kung ang pagmamahalan nyo ni Arnel ay isa namang pag-ibig ang sinisira, lalo-lalo na ang pag-ibig ng isang pamilya, nako, dapat ay nag-isip ka at pinakinggan mo ang tao. Kung ito ba ay nararapat, pwede mo naman sikilin at sabihin, hindi ako pwede kay Arnel dahil siya inalagaan ko, dahil siya ay itinuring kong anak. So sana pinakinggan mo rin ang boses at tinig ng tao dahil sinabi ng Panginoong Diyos, ang taong tumatahak na may takot sa Diyos ay tumatahak sa landas ng kabutihan. Salamat po. salamat po, Father. Dahil dyan, uumpisan ko lahat kay Aling Auring. Ano po ang desisyon ninyo? Ang anak ko. Ano po ang gusto niyo sabihin sa kanila? Sorry kung nasaktan ko kayo. Hindi ko lang kasi kaya Sorry. Bakit ko kayo nasaktan ako? Salita ko ng gano'n. Iwanan niyo na siya dyan. Iwanan niyo na siya. Tayo na lang magsasama. Hindi naman kaya mahal yan Niloloko na ngayon yan. Iwanan niyo ba? Kami ang nasasaktan sa tingin. Siguro mas maigi pa kung dyan na umupo sa tabi ninyo si Aling Auring. Okay. Arnel, Tawarin mo ako sa di ko nasabi sa'yo kay Nanay Auring na naglihim ako. Sana mapatawad mo ako. Aida. Ano masasabi mo, Aida? Patawarin ko po siya. Mahal ko po siya eh. Arnel, yung hinihingi mo bang kapatawaran ay patawarin ka sa nagawa mo at tanggapin kang muli? Ayan ang hini. Yan ba? Ano ba ang balak mo ngayon? Sino ba ang pinipili mo talaga? Si Dang po. Si Dang. Opo. Si Aida. Anong balak mo ngayon? Pag-uwi, pag-alis dito. Bali, maghanap na lang po ako. Magsisikap po na para makaano ng bahay. Kung nung pa sana sinabi mo na sa akin ng totoo, sana hindi na umabot sa ganito. Hindi, natakot lang po kasi ako nun na wala na akong matitiran eh. Kaya nagawa ko lang po yun eh. Sa pag-ano natin, wag ka na tumuli sa bahay. Yung mga gamit mo, pakuha mo na lang sa iba. Dang, matatanggap mo ba siyang muli? Natatanggap po. Ano yon? Natatanggap po. O sige, dito ka na lang umupo. Parang out of place ka naman dyan. Sa iyong pagtanggap, ano ang inaasahan mong mangyari ngayon? At sa iyong pagbalik, Arnel, anong maipapangako mo kay Dang? Nangangako po ako na hindi na po maulit sa mga ginawa ko. Sana mapatawad ako sa mga ginawa ko. Nanilihim ko kay Nanay Auring na meron kami relasyon. Na nagsinungaling ako sa iyo na hindi kita napakilala. Yan ngayon ang panghawakan mo at ngayon yan ang pagtatrabahuhan mo, Arnel. Arnel, yung nagawa mo ay kakaiba. Maganda na ikaw ay humingi ng tawad. Pero sana talaga natuto ka sa iyong ginawa dahil isang pamilya ang nagulo dahil sa pangsarili mong kagustuhan para sa mga magkapatid. Anong gusto niya sabihin kay Arnel? Ako, hindi ko siya mapapatawad sa ngayon dahil masakit pa ako para sa akin yung ginawa niya sa amin Pero balang araw sa tingin mo magagawa mo yun? Siguro ho, kung magiging mabuong pamilya na kami, siya ko lang ho siya mapapatawad.
Ikaw, Angelina, anong gusto mo sabihin sa kanya, kay Arnel? Layo-layo na siya. Ano yon? Layo-layo na siya para hindi na namin siya makita. So ayan, Arnel, ang tanging hiling lang nila ngayon ay huwag ka na muna magpakita. Sabi nga ni Aling Auring kanina, pakuha mo na lang ang gamit mo. At ngayon, panghawakan mo ang pangalawang pagkakataon na binigay sa iyo ni Dang. Alagaan mo yan. At asikasuhin mo ang iyong buhay para magandang buhay ka rin na maibigay kay Dang. Kung talagang doon papunta ang inyong relasyon. Shaira at saka Angelina, alam namin kayong magkakapatid siguro. Pwede niyo nang tawagan ng mga kapatid ninyo. Pwede na kayong magkita muling lahat, mag-usap, magkapatawaran at sa inyong pagkikita. Syempre, gusto naman namin dito sa face-to-face ay kahit pa paano masubaybayan ang inyong reunion, ang inyong pagkikita muli. Sana sa inyong pagkikita muli talagang mabuo ang inyong naudlot na samahan bilang magkakapatid at mag-iina. Ito na, Aling Auring, ang pagkakataon yung bumawi. At bonggang-bonggang bawi ang gagawin niyo po sa inyong mga anak. Kayo naman, bilangan niya ng inyong inabigyan niyo rin siya ng pagkakataon na bumawi. Kung palagi niyong isasangga sa kanya at pamumukha ang nangyari noon, malabo ding na magkaayos-ayos talaga kayong tuluyan. Maraming salamat sa inyo. Sana masubaybayan ng face-to-face ang inyong pag-aayos at ang mangyayari pa sa inyong pamilya. Amin na po tayo mga kapatid. Dagdag kaalaman na naman ang nais ihatid ng isyu na ito. Lahat ay may kalayaang magmahal. Pero pakatandaan na may kinukonsidera itong limitasyon. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin pwedeng ipilit dahil maaaring itong makasagasa at makasakit sa iba. Hindi ba't masarap umibig kung lahat ay sumusuporta at masaya dahil sa iyong pagmamahalan? Kaya naman bago sundin ang tibok ng puso, tiyakin munang ito ay nararapat at magiging maligaya, hindi lang ikaw at ang iyong karelasyon, kundi ang lahat ng nagmamahal at nakapaligid sa iyo. At kung may ipaglalabang pagmamahalan, siguraduhin ito ay wagas at kayang panindigan hanggang sa kahuli-hulihan. Para po sa ating face-to-face at heart-to-heart thought for the day, ang tunay na umiibig ay handang magparaya kahit pa kalimutan nito ang sariling kaligayahan. Maraming salamat po sa inyo at sa aking co-host na si Hans, na very quiet today sa Dance Squad. Kina B1 at B2 sa ating trio Tagabayo, sa ating mga sausawera at sausawera. Iyan na sa ating mga bisita na lumapit sa face-to-face para masolusyonan ang kanilang problema. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana si Ate Jerry na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan para po sa inyo ito mga kapatid. Dapat mo na yung tanggalin na lang yun. Ikaw wala ng kaligayahan. 7 buwang buntis, daladalay sama ng loob. Ba't mo niloko asawa mo? Nagmamahal lang ako. Ano nagawa mo naman ng ibang babae? Pero sino ito? Isa pang buntis? Sino ang ama na pinagbubuntis mo? Mahal naman kita. Mahal? Pwede ba ang pa-check up natin ito si Ray? Baka marami siyang puso. May mapapaanak ba ng wala sa oras? Panindig na walang gante. Ginawa mo sa akin. Face to Face, 10:45 a.m. sa TV5. Go 5!